Kabanata 2451. Tumango si Severin habang pumasok si Francis ng buo. Ang kanyang tingin ay tumagal sa nawawalang mga numero ng mga prodigy bago niya na-redirect ang kanyang pansin sa ibang lugar. Ang pormasyon ng maaga ay pinahihintulutan lamang ang mga nasa itaas na antas ng 6 na Paragon. Ang sinumang nasa ibaba ng antas na iyon ay mahahanap ang kanilang sarili na hadlangan mula sa pagpasok. Sa kabila ng mabisang kasanayan sa labanan ni Severin, naintindihan niya ang mabigat na hamon na ilalagay sa harap niya. Ang kompetisyon sa 100 antas ng 7 Paragon ay walang alinlangan na magiging isang paglalaban ng mga Titans, at ang anumang practitioner na kulang sa lakas ay maaaring harapin ang pagkamatay kapag sila ay pumasok. Ang pagkakaroon ng napagpasyahan na huwag pumasok, sumulyap si Severin at nakita ang isang maliit na palasyo na lumulutang sa void ng ilang milya ang layo. Ginawa niya ang agarang desisyon na magtungo patungo dito. Sa kompetisyon para sa tunay na kakanyahan ng immortal na inaasahan na tumagal ng higit sa kalahating buwan, nadama ni Severin na magiging isang pag-aaksaya ng oras upang mapanood lamang ang labanan. Mas matalino na tumuon sa pagmaster ng kataas-taasang kasulatan sa hindi bababa sa kasanayan sa nagsisimula. Gamit ang sagradong teksto na minana mula sa matandang wako, naniniwala si Severin na magkakaroon pa rin ng pag-asa para sa kanyang mga hangarin na celestial. Habang nagmamay-ari rin siya ng Chaotic Konstitusyon, ang pagpapares nito sa banal na kasulatan na ibinigay sa kanya ng matandang wako ay magpapahintulot sa pundasyon ni Severin na malimpasan ang maraming tagapagmana ng Paragon at banal na tagapagmana. Sa kanyang kurso ng pagkilos na mahigpit, umalis si Severin. Ang mga nakasaksi sa kanyang pag-alis ay nagsimulang mangutya sa kanya. Haha, hindi ko naisip na makita ko si Severin na umalis sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Sinusuportahan niya ang kanyang sarili kung sa palagay niya ay maaari siyang makipagkumpetensya para sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan. Sa 19 na mga prodigy na walang alinlangan na mga cream of the crop, mapanganib lamang siya na papatayin kung lumalakad siya roon. Ang gayong kahihiyan, talaga. Siya ay nagmula sa isang mas maliit na sekta, na umabot sa antas ng 4 na Paragon sa kanyang edad, at sapat na malakas upang sumalungat sa antas ng 6 na Paragons. Gusto pa siyang maging isang tagapagmana na Paragon kung siya ay nasa isa sa mga sagradong lupain. O mangyaring, siya ay isang nagpapanggap lamang na umaasa sa kanyang espiritual na kayamanan at maswerte na pinatay sina Jerry at Damian. Hindi ko siya maihahambing sa totoong mga prodigy. Sa palagay ko ay lalabas si Gresham. Nakakuha siya ng isang banal na konstitusyon. Lahat ako para kay Raven. Siya ay mula sa sagradong lupain ng Jade Pond, at nagtataglay siya ng walang kamatayang konstitusyon ng buwan. Pinag-uusapan ng lahat ang mga practitioner na sa palagay nila ay ma-secure ang tunay na kakanyahan ng immortal, samantala, sa wakas ay naabot ni Severin ang maliit na palasyo, na agad niyang pinasok. Nung nasa loob, agad siyang nag-set up ng isang nagtatanggol na pormasyon bago mag-focus sa kataas-taasang kasulatan ng pagkakaisa. Siya, kasama ang jade slip na inilagay sa kanyang noo, hinihigop niya ang mga banal na kasulatan at nadama ang pag-agos ng paliwanag habang ang mga turo ay dumaloy sa kanyang isipan. Ang kataas-taasang banal na kasulatan ay binubuo ng 10 mga kabanata. Ang bawat isa ay naaayon sa iba't ibang yugto ng pagkamit mula sa isang Grandmaster hanggang sa isang walang kamatayan. Sa kabutihang palad, nabasa na ni Severin ang unang kabanata bago ang kanyang pagdating sa Blue Realm, na tumagal ng 1 araw upang isulong ang kabanata ng Supreme Saint. Habang nauunawaan ang banal na kasulatan sa kasanayan sa antas ng pagsisimula, maaaring madama ni Severin ang matatag na pagpapahusay ng kanyang espiritual na enerhiya. Ang dating magulong gintong karagatan sa loob ng kanyang energy core ay umatras sa kalahati ng dami nito. Sa kabila ng pagbawas sa laki, ang kalidad ng kanyang espiritual na enerhiya ay lumitaw ng malaki. Maaaring makilala ni Severin ang kadalisayan ng bawat strand ng kanyang espiritual na enerhiya. Bukod sa mas matatag na pundasyon na mayroon siya bilang isang resulta ng kanyang dating nakamit, napansin din niya ang isang minarkahang pagpapahusay sa kanyang banal na pandama. Karaniwan, ang isang antas ng divine sense ng 4 na Paragon ay maaaring lumawak ng hindi hihigit sa 400 milya,
ngunit ang pag-unawa sa kataas-taasang kasulatan ng kasulatan ay pinapayagan si Severin na madama ang kanyang pang-unawa na lumalawak na lampas sa limitasyong ito ng 500 milya. Bukod dito, napansin niya ang kanyang pisikal na pagpapalakas ng katawan pa. Ang kanyang enerhiya ay lumitaw tulad ng isang lobo, ang kanyang balat ay naging nababanat bilang isang espiritual na kayamanan, at ang kanyang dugo ay sumulpot sa lagkit ng Mercury. Ang bawat isa sa kanyang mga paggalaw ay nagka-crack na may potensyal na mailabas ang napakalawak na kapangyarihan. Habang nagtataka si Severin sa mga pagbabagong iyon, sinabi niya, "Inaasahan kong hindi bababa sa isang banal na kasulatan. Ang kataas-taasang kabanata lamang ay sapat na upang magawa ang napakalalim na mga pagbabago. Kung mamaster ko ang kabanata ng Paragon, kung gayon mayroong isang pagkakataon na gagawa ako ng isang tagumpay sa antas ng 5 Paragon." Pinigilan ni Severin ang kanyang nararamdaman at inalog ang mga kaisipang iyon upang makapagtuon siya sa pagsasanay na walang tigil na pagpapasya. Ang mga oras ay tumatakbo sa mga araw, at ang walang tigil na pag-akyat ng dugo at enerhiya na lumitaw sa loob ni Severin. Tulad ng isang makalangit na puwersa, ang kanyang kapangyarihan ay tila may kakayahang mapunit ang mismong tela ng espasyo at oras na may isang simpleng alon lamang ng kamay. Sa huli, binuksan niya ang kanyang mga mata. Natapos ko na ang kabanata ng Supreme Saint. Ngayon oras na upang makapasok sa kabanata ng Paragon. Sa kabila ng kanyang naunang karanasan sa kataas-taasang kasulatan, ang pagmaster ng bawat kabanata ay humiling ng mga araw na mahirap na pagsisikap. Ang mga naunang mga kabanata ay nagpaalam sa kanya kung gaano kalalim ang banal na kasulatan. Si Severin ay nanatiling nakasulat sa labas ng mundo sa buong panahon niya na nauunawaan ang mga banal na kasulatan. Ang mga echoes ng malalayong laban ay sumasalamin sa kanyang kamalayan at nagkaroon ng isang menor de edad na epekto sa kanyang pag-aaral. Maaari pa niyang isipin ang kaguluhan na kumonsumo ng enerhiya sa sinaunang palasyo. Hindi matukoy, pinilit ni Severin habang pinupuksan niya ang mga kaisipang iyon upang tumuon sa kanyang pagsasanay. Makalipas ang ilang araw, ang isang pag-click ay tila nakakagulat sa kanyang isipan. Ang isang pag-agos ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon ay naganap, at ang kanyang lakas ay nadagdagan ng malaki at walang hangganan. Iyon ay nang buksan niya ang kanyang mga mata. Pinagkadalubhasaan ko ang kabanata ng Paragon. Gayunpaman, ang kanyang nararamdaman ay maikli ang buhay habang ang mga sariwang paghahayag ay bumaha sa kanyang isipan. Ang matandang wako ay nag-iwan ng isang nakatagong mensahe sa loob ng banal na kasulatan, at si Severin ay nababalot ng paghahayag. Ang mga yamakap sa banal na kasulatan ay pagpalain ng isang tunay na kakanyahan ng Celestial. Labis na may pasasalamat at kawalan ng paniniwala, si Severin ay nasa sabik. "Hindi ko inaasahan na binigyan mo ako ng napakalaking sorpresa." Ang matandang wako ay naglikha na ng isang scheme, siglo na ang nakalilipas nang hindi siya nakakuha ng isa, ngunit 2 patak ng tunay na walang kamatayang kakanyahan. Itinago niya ang isa pa sa loob ng banal na kasulatan, na tinitiyak lamang ang mga nagsanay nito ay maaaring ma-access ang banal na pabor nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Severin na hindi niya kailangan ng pakikibaka ng labis para sa tunay na kakanyahan ng immortal, dahil ang mga prodigy na nakikipaglaban sa bawat isa sa kamatayan ay maaaring hindi makakuha ng isang pagkakataon upang masecure ang prize na kayamanan. Habang tinitingnan ni Severin ang nagniningning na mga gintong character sa kanyang isip, ang kanyang buong mukha ay naging pula na may hindi pa naganap na kaguluhan. Una niyang binitiwan ang kanyang sarili sa pagtalikod sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan dahil sa mabangis na kompetisyon sa gitna ng mga prodigy mula sa iba't ibang mga lugar. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit sa ilalim ng 20 katao ay naninindigan para dito. Si Severin ay halos isang antas ng 4 na Paragon, at alam niya na ang kanyang lakas ay mahuhulog sa mga antas ng 7 Paragon. Ang pagkakaroon na malutas na huwag mag-aaksaya ng kanyang oras doon, mabilis niyang naredirect ang kanyang focus sa kataas-taasang kasulatan ng oneness. Hindi niya inaasahan na ang isa pang avenue ng pagkakataon ay malapit ng maipakita mismo. Ang mensahe ay dumaan sa kabanatang kataas-taasang banal na kasulatan na inilarawan ni Old Wako kung paano inilagay ang mga paghihigpit sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan sa loob ng sinaunang palasyo.
Upang makuha ito, dapat mamaster ng isa ang banal na kasulatan sa threshold ng Paragon. Sa pamamagitan ng isang malalim na paghinga upang pakalmayin ang kanyang sarili, si Severin ay nagbulong sa kanyang sarili. Ngayon alam ko na kung bakit ang matandang Wako ay nagbalik sa Starry Sky Battle Space matapos na maging isang immortal. Ito ay upang magukit ng isang landas para sa kay Severin. Sa pamamagitan ng nabagong pagpapasya, isinawsaw ni Severin ang kanyang sarili sa banal na kasulatan. Habang siya ay sumuko sa kabanata ng Paragon, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng kanyang energy core ay sumulong, na pinapataas ang kanyang pagiging walang hanggan na kapangyarihan. Ang energy ay nakondense sa loob niya, na pinalapot ang kanyang dugo at pinapahusay ang kanyang aura. Habang nagmumuni-muni si Severin sa isang cross-legged na postura, naramdaman niya na nanginig ang mundo sa paligid niya habang nabuo ang ilang uri ng makalangit na puwersa. Sa bawat lumipas na sandali, lumago ang masteri ng kabanata ni Severin. Ang naruroon din ay isang nasasalat na pagsulong sa lakas. Kinikit niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kung haharapin ko si Drake ngayon, sigurado ako na maaari akong makipagpalitan ng maraming mga suntok sa kanya nang hindi man lang umaasa sa Sky Soil Zenith o ang Royal Paragon Protective Charm." Ang kanyang nakamit ay tumaas pa nang maabot niya ang kasanayan na nagsisimula at naramdaman ang malayong mga ripples ng tunay na kakanyahan ng immortal, na parang nakonekte sa kanya ng isang hindi nakikita na puwersa. Samantala, sa malapit, ang mga figure tulad ni na Francis at Drake ay tumayo ng mapotla, na nasugatan, at pagod sa espiritual na enerhiya. Ang ilan ay dumudugo mula sa kanilang bibig at nakaranas ng matinding pinsala, sa gayon ay hindi nila maipagpapatuloy ang pakikipaglaban para sa tunay na kakanyahan ng immortalidad. Matapos ang mga araw ng nakakapanghina na labanan, lumitaw si Gresham bilang tagumpay, kasama ang iba pa na nasugatan. Ang pagkakataong maging isang walang kamatayan ay nasa loob na ng kanyang pagkakahawak, at kinuha ni Gresham ang 2 tableta mula sa kanyang storage ring upang ubusin ang mga ito at muling lagyan ng lakas ang kanyang naubos na lakas. Lumingon siya kina Alfie at Raven bago ideklara, "Maaari kayong kapwa umatras. Ang tunay na lakas ng immortal ay akin." Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, tinawag ni Gresham ang isang madilim na pulang sibat na nag-crack na may kidlat. Ang aura ng labis na kapangyarihan na pinalabas mula dito ay pinadala na amang mga nasa paligid niya ay nanginginig ang kanilang gulugod. Ang mga mahina na individual sa paligid niya ay agad na natakpan ng paninindig ng balahibo kapag nahaharap sa aura ng sibat. Mahirap para sa kanila na huminga pa, dahil nadama nila na ang mismong kilos ng paghinga ay naging isang mahirap na gawain. Ang kanilang espiritual na enerhiya ay tila tumitibok sa loob nila, na pumipigil sa paggalaw at nagiging sanhi ng kanilang anit na parang kinakamot. Ang isang nakakapanginig ay tila tumusok sa mismong langit. Iyon ang Primordial Sacred Land Divine Protective Weapon. Gasp! Si Gresham ay isang tuso. Wala sa atin ang inaasahan na ilabas niya ang banal na proteksyon na armas. Hindi ba tayo sumasang-ayon na umasa lamang sa ating sariling mga kakayahan sa labanan? Bakit siya gumagamit ng mga panlabas na pantulong? Ang natalo na mga kalaban ay sumabog sa pagkabigo sa paningin ni Gresham na naglabas ng madilim na pulang sibat. Marami sa kanila ang sinumpa sa ilalim ng kanilang hininga nang mapagtanto nila ang pambihirang kakayahan ng sibat. Ang Primordial Sacred Land Devastation Spear ay isang pinakamahalagang proteksyon na banal na armas. Maging ang mga napiling kabilang sa mga tagapagmana ng Paragon ng mga sagradong lupain ay magkakaroon ng 1 o 2 pinakamataas na kalidad na mga kayamanan na espiritual. Anumang higit pa ay magiging labis, hindi sa banggitin ng masalimuot. Ang mga piling kalidad na espiritual na kayamanan ay hindi may kakailan na makapangyarihan kahit na para sa mga nagsasanay sa antas ng mga Royal Paragon. Ang nasabing mga sandata ay mahirap makuha sa Blue Realm, dahil karamihan ay pinananatili ng mga pangunahing sagradong lupain para magamit sa mga kakila-kilabot na kalagayan. Upang magamit ang mga banal na armas, ang isa ay dapat na isang Supreme Paragon na pinuno ng isang sekta, sapagkat sila ay makikipag-ugnay sa mismong pinagmulan ng langit at lupa at inukit ang kanilang sariling landas. Ganito ang mga kinakailangan para sa kanila upang mailabas ang totoong kapangyarihan ng isang banal na proteksyon na armas.
Ang mga kinakailangang iyon ay malawak na tinanggap sa loob ng Blue Realm. Ang mga banal na tagapagmana o tagapagmana ng Paragon na ang pagkakamit lamang ng mga Royal Paragon ay maaaring gumamit lamang ng mga piling tao na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, ang sandata na nilabas ni Gresham ay isang banal na proteksyon na armas na kabilang sa primordial na sagradong lupain. Ang manipis na lakas ng sandata na iyon lamang ay sapat na upang ibigay ang isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa mga taong umakyat lamang sa Royal Paragon. Antas ng 7 Paragon na tulad nila ay hindi maaaring asahan na makipagkompetensya sa kanila. Hindi pinansin ni Gresham ang pang-aalipusta mula sa mga nasa paligid niya at nakatuon sa halip kina Raven at Alfie. Ang primordial na sagradong lupain ay namuhunan ng malaki sa kanya upang masecure ang pagkakataong iyon na umakyat sa kawalang kamatayan, at ang talakayan ng pagpapahintulot sa kanya na gumamit ng banal na proteksyon na armas ay nagdulot ng mga pinainit na debate sa sekta at pinuno. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng tulad ng isang mahalagang kayamanan sa Starry Sky Battle Space ay mag-iiwan sa primordial na sagradong lupain sa isang mahina na posisyon. Kung walang banal na proteksyon na armas, kahit na isang perpektong antas ng siyam na Supreme Paragon sa bingit ng pag-akyat sa langit ay mahahanap ang kanyang sarili at ang kanyang sekta sa awan ng maraming iba pang mga puwersa. Ganito ang kapangyarihan na ginamit ng mga banal na armas na proteksyon. Plano ni Alfie na magpatuloy sa paninindigan para sa tunay na kakanyahan ng Immortal, gayunpaman ang paningin ng sandata ni Gresham ay humihiling ng isang pangit na ekspresyon na sa lalong madaling panahon ay naayos sa isang pag-aalinlangan. Kaya't ito, ano ang isang kahihiyan? Hindi ko akalain na papayagan ka ng iyong sekta na dalhin ang kanilang banal na armas na proteksyon. Siya ay nagngangalit ng may sama ng loob. Alam ni Alfie na hindi siya makatayo laban kay Gresham kahit na sumali siya at si Raven. Ang banal na proteksyon na armas ay simpleng malakas. Bilang isang resulta, siya ay nakakainis na natalo. Si Raven ay naglaho ng galit sa tabi niya, na tumataas ang kanyang dibdib at nahuhulog mula sa bawat hininga. Sino ang mag-aakala na ang primordial na sagradong lupain ay yumuko ng napakababa upang masecure ang isang landas upang maging isang walang kamatayan? Siya ay nakatingin, na ang kanyang titig na puno ng pag-aalipusta. Sa sandaling nilabas ni Gresham ang sibat, si Raven ay nasamsam sa pagkabigo dahil alam niya na ang kanyang pagkakataong magtagumpay lahat ay sumingaw. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2455. Matapos obserbahan ang mga nag-aatubiling ekspresyon ni na Alfie at Raven, walang sinabi si Gresham. Magandang malaman na hindi niyo mababagabag ang inyong sarili sa ganito. Pagkatapos ay lumingon siya at lumakad papunta sa sinaunang palasyo. Si Gresham at ang Primordial Sacred Land ay gumawa ng masusing paghahanda upang makuha ang tunay na kakanyahan ng Immortal at ma-secure ang pagkakataon sa Starry Ancient Palace. Sa paggawa nito, pinalipat ni Gresham ang pinakamahalagang banal na proteksyon na armas ng sagradong lupain. Ang tagumpay ay isang pinakahihintay na sandali para sa kanya. Habang papalapit siya sa pagkuha ng tunay na kakanyahan ng Immortal na nabitin sa Void, naramdaman niya ang malakas na aura at ang banayad na paglilipat sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang kanyang mukha ay namula na may tuwa, at gumawa siya ng mabagal na hakbang sa palasyo habang napapaligiran ng mabigat na kapangyarihan ng mga patakaran ng Void. Hahaha, nasecure ko ang pagkakataon na maging isang walang kamatayan. Ipinahayag niya ng matagumpay. Ang mga kamay ni Gresham ay nanginginig sa tuwa habang siya ay tumayo sa harap ng tunay na kakanyahan ng Immortal at nag-channel ng malawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa patungo sa kakanyahan. Gayunpaman, nang malapit na niyang maangkin ang pagbagsak ng tunay na kakanyahan ng Immortal nang hamina ang kanyang ngiti. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na gawin ang pagbagsak ng kakanyahan, hindi niya nagawa ito. Sa sandaling ang kanyang surge na espiritual na enerhiya ay nakipag-ugnay dito, mabilis siyang tinanggihan ng labis na kapangyarihan ng mga patakaran. Ano ang nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Gresham sa pagkagulat at pagkalito. Hindi ba ako gumagamit ng tamang pamamaraan upang makontrol ang aking espiritual na enerhiya?
Sa pamamagitan ng isang panginginig, pinakawalan niya ang kanyang perpektong yugto ng antas ng 7 Paragon Aura na nagbaha sa nakapalibot na void na may lakas na espiritual na enerhiya. Sa kanyang pagkalito, ang pagbagsak ng tunay na kakanyahan ng Immortal ay nanatiling hindi gumagalaw, na parang hindi sinasadya sa kanyang mga pagsisikap. Ang pagkabigo ay nagsimulang gumapang. Ano ang nangyayari sa mundo? Kung hindi niya ma-secure ang tunay na kakanyahan ng Immortal, magiging walang pagtatanggol siya kapag napagtanto ni Alfie, Raven, at iba pa na natanto niya ang nangyari. Ang nasugatan ng mga prodigy na malapit sa panunood na may sabik na mga mata, handa nang sakupin ang anumang posibleng pagkakataon. Bago matugunan ni Gresham ang kanyang mga pag-aalinlangan, ang pagbagsak ng tunay na kakanyahan ng Immortal sa wakas ay nagsimulang kumilos. Sa pamamagitan ng isang bahagyang panginginig, nagdulot ito ng nakapalibot na void, na sinasaklaw ang sinaunang palasyo. Si Raven at ang iba pa ay nanunood ng galit mula sa labas ng palasyo. Nakikita ni Gresham sa gilid ang pag-akyat ng Celestial ay masunog lamang ang kanilang sama ng loob. Kung hindi siya umasa sa kanyang banal na proteksyon na armas, nadama nina Alfie at Raven na maaaring magkaroon sila ng isang pagkakataon. Mapahamak ito. Sinumpa ni Raven ang sarili. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, ang pagbagsak ng tunay na kakanyahan ng Immortal ay sumabog sa isang napakatalino na ilaw at bumaril paitaas, na parang tumutugon sa ilang hindi nakikitang tawag. Nakaugnay sa isang hindi nakikita na puwersa, ang kakanyahan ay nawala sa void, bago pa ang mga mata ni Gresham. Si Gresham, na naniniwala na masecure niya ang tunay na kakanyahan ng Immortal, ay tumalikod sa pagkabigla at umungol sa kawalan ng paniniwala. Hindi. Inabot niya upang subukan at maharang ang kakanyahan bago ito maabot, ngunit ang pagbuhos ng mga makapangyarihang mga patakaran sa loob nito ay pinapayagan itong maiwasan siya ng madali, na nagpapadala sa kanya ng pagbagsak ng paatros. Habang kinuha ni Gresham ang kanyang sarili, ang kakanyahan ay nawala na sa kanya na maabot. Mapahamak ito. Sino ito? Sino ang sumira sa lahat para sa akin? Umungol si Gresham, kasama ang kanyang galit na ginagawang parang isang galit na leon. Hindi niya matatanggap na ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon upang maging isang walang kamatayan ay dumulas sa kanyang mga daliri. Ang pagkabigo na masecure ang tunay na kakanyahan ng Immortal ay sapat na. Upang mapalala ang mga bagay, nawala ito sa void. Samantala, napagtanto ni na Alfie, Raven, at iba pa na may isang bagay na hindi maganda. Habang nasasaksihan nila ang galit na si Gresham matapos ang paglaho ng kakanyahan, ang pares ay sumabog sa matagumpay na pagtawa. Buwahaha, mukhang nawala ng tayensa si Gresham sa pag-akyat ng Celestial. Hanggat ang tunay na kakanyahan ng Immortal ay nanatiling lampas sa pagkakahawak ni Gresham, may pag-asa pa rin na maangkin nila ito. Hindi mapigilan na maglaman si Alfie ng kanyang kagalakan, at maging ang iba pang mga prodigy na nakabawi mula sa kanilang mga pinsala ay nagsimulang mapansin ito. Ano ang nangyayari? Nabigo ba si Gresham na makuha ang tunay na kakanyahan ng Immortal? Ang swerte ay pinapaboran pa tayo. Haha, may chance pa rin tayo. Kukunin ko sa aking mga kamay sa lalong madaling panahon. Mahigit sa 100 individual ang nakaramdam ng isang bagong lakas at sinubaybayan ang landas ng kakanyahan. Bagaman nawala ito sa void, ang pagkakaroon nito ay tumatagal at malabo na nakikita sa mga may masigasig na pandama. Di nagtagal, ang mga palatandaan ng totoong trajectory ng tunay na Immortal ay napansin, at tila tumungo ito sa labas ng lugar. Pagkatapos nito, dumaan sa pagkabuo, at daan-daang milya ang layo. Sa sigaw na iyon, hindi mabilang na mga prodigy ang kumikilos. Sa unahan ay si Gresham, na sumusugod tulad ng isang toro sa hindi kapanipaniwala na bilis. Sinakop niya ang ilang daang milya sa isang instant, na tinusok ang pagbuo sa pagtugis ng tunay na kakanyahan ng Immortal. Mainit sa kanyang mga takong ay sina Alfie at Raven, na itinuturing na kabilang sa mas kakilakilabot ng maraming prodigy. Samantala, sa loob ng mga limitasyon ng isang maliit na palasyo, nadama ni Severin ang isang nakamamatay na koneksyon sa kakanyahan matapos na masigasig na makumpleto niya ang kabanata ng Paragon ng kataas-taasang kasulatan. Ang kanyang paghinga ay bumilis habang mas malapit ang kakanyahan ng immortalidad. Matapos ang isang panahunan sandali,
ang isang solong patak ng kakanyahan na lubusang nasakta ng malakas na enerhiya ng langit na materyal sa harap niya. Ito ay nadulas ng isang masiglang lila na kulay at bumulusok ng kapangyarihan bago mabilis na pinagsama sa katawan ni Severin. Ang kataas-taasang banal na kasulatan ay tulad ng isang magnet dito. Sa sandaling iyon, dumating si Gresham at ang iba pa sa labas ng palasyo. Ang kanyang mukha ay naging mapotla sa pagkabigla habang nasasaksihan niya ang kakanyahan na nahuhuli ni Severin. Ang assimilation ng kakanyahan na iyon kay Severin ay minarkahan ang pagtatapos ng pananakop sa loob ng Starry Sky Battlespace. Ang lahat ng kanyang mga pagsusumikap sa masakit upang masecure ang kakanyahan, napupunta hanggang sa mabrandish ang banal na protection na armas, ay walang kabuluhan. Maaari ring sabihin ng isa na binibigyan niya ng galit ang galit ni Gresham. "Arg, babayaran mo ito sa iyong buhay, Severin." Narinig ng mga practitioner mula sa ibaba ang galit ni Gresham at tumingin sa kanya. Ano ang nangyayari? Bakit si Gresham ay naiihi sa galit? Humawak ka ng isang minuto, bakit ang lahat ng mga tagapagmana ng Paragon na ito ay lumilipad sa ganitong paraan? Narinig ko na ang tunay na kakanyahan ng Immortal ay nakatakas sa pagkakahawak ni Gresham at ngayon ay nahulog sa mga kamay ni Severin. Ano? Ngunit hindi ba si Severin ay nagmumuni-muni ng ilang milya ang layo sa ibang palasyo? Bakit matatanggap niya ang tunay na kakanyahan ng Immortal? Sino ang nakakaalam? Ang punto ay ang kakanyahan ay nakarating sa kondongan ni Severin, pagkatapos ng dosina o kaya ang mga Paragon ay nakipaglaban sa ngipin at kuko para dito. Magagalit din ako kung nasa kanilang sapatos. Ang paghahayag ay nagtakda ng isang bagyo ng mga reaksyon sa gitna ng karamihan ng tao na nagulat, at ang ilan ay naguguluhan, ang iba ay mukhang inggit sa malaking contingent ng mga powerhouse na patungo sa kay Severin. Sa karamihan, nanlaki ang mga mata ni Simeon sa hindi paniniwala at hindi kapanipaniwala. Paano ito posible? Si Severin ay wala kahit na sa Starry Ancient Palace. Sinimulan niya ang kanyang tinig na nanginginig sa kawalan ng paniniwala at pagkabigo sa kung paano nagising ang mga bagay. Mahigpit na hinawakan ni Carl ang kanyang mga kamay nang malaman ang hindi inaasahang kapalaran ni Severin at nagpupumilit na maglaman ng kanyang emosyon. Sa susunod na sandali, nanginginig si Carl nang hindi mapigilan, na ang kanyang tinig ay nagiging isang mabagsik na bulong. Hindi yun posible. Hindi bababa sa 11 na mga powerhouse na naninindigan para sa isang pagkakataon upang masecure ang kakanyahan. Bakit si Severin ang makakakuha nito? Ang huling bagay na hindi maisip ni Carl ay paano makuha ni Severin ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ni Carl ay higit na pinalala ng katotohanan na inangkin ni Severin ang nangungunang premyo ng hindi man lumahok sa labanan. Walang tatanggap ng gantimpala na naibigay sa isang pilak na plato kahit na marami pang iba ang nakipaglaban sa ngipin at kuko para dito. Iniwas ni Carl ang kanyang tingin, at ang kanyang mukha ay pinatuyo ng lahat ng kulay habang pinapanood niya ang kakanyahan na natunaw ang dugo sa katawan ni Severin. Ang paningin ay nakapuno sa kanya ng kawalan ng pag-asa dahil alam niya na walang magagawa sa sandaling ang kakanyahan ay na-assimilated sa kanya. Habang inihahanda ng lahat ang kanilang sarili na maalis mula sa Starry Sky Battlespace, ang mga mata ni Carl ay naging pula na may galit habang tinitingnan niya si Severin. Bakit? Bakit ka dapat? Siya ay sumigaw. Ang paningin ng pamamaga ng katawan ni Severin na may banal na panuntunan ng mga order at naglalabas ng isang ethereal glow, ay napuno si Carl ng mapait na sama ng loob. Inilabas niya ang isang malalim na napupuot na puot kay Severin matapos napigilan ni Severin ang kanyang mga plano na maglakbay sa sagradong lupain ng Grundy 1 sa Midland. Ang puot na iyon ay lumago lamang nang sakupin ni Severin ang kanyang pagkakataon upang makuha ang Lunar Dew, na iniwan si Carl na mawala ng pagkabigo at nangangailangan ng kaunting oras upang maabot ang antas ng 2 Paragon. Naisip ni Carl na ang pagsali sa puwersa kay Simeon ay magbibigay daan sa kanila upang maalis ang kanilang karaniwang kaaway, ngunit iniwasan ni Severin ang kanilang pagkakahawak at kahit na sinigurado ang pagkakataon na maging isang walang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang natanggap ni Severin ay ang tunay na kakanyahan ng Immortal na kaiinggitan ng hindi mabilang na mga Supreme Paragon. Sa malayo, si Tobias na nasa likuran ni Carl at ang iba pa ay naramdaman ang kanyang puso na bumilis sa balita.
Nakuha ni Severin ang pagkakataon na maging isang walang kamatayan. Bumagsak si Tobias habang nanlaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Ang lahat na pumasok sa Starry Sky Battlespace, si Tobias na kasama ay naintindihan kung gaano kahalaga na masecure ang pagkakataon na gagawin ang walang kamatayan. Ang enigmatic practitioner mula sa mga siglo na nakaraan ay nakuha ang isang pagkakataon at naging isang walang kamatayang sa loob ng ilang dekada. Sa pagkuha ni Severin ng tunay na kakanyahan ng immortal, maaaring maisip ni Tobias na si Severin ay susunod ng isang katulad na landas, marahil umakyat sa loob ng isang siglo. Habang naalala ni Tobias ang kanyang mga nakaraang pakikipaglaban kay Severin, naramdaman niya na parang isang hindi nakikita na kamay ang huminto sa kanyang natalo na puso at naging sanhi ng pag-agos ng kulay mula sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, sina Kali at Spencer ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanilang mga bibig na nakabuka habang tinitingnan nila si Severin. Hindi nila naisip na bibigyan ng pagkakataon si Severin na maging isang walang kamatayan. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, mabilis nilang naibalik ang kanilang mga sarili at napansin si Gresham at ang iba pang mga powerhouse na nagmamadali patungo sa lokasyon ni Severin. Ang magagandang mata ni Kali ay namilog sa pagtataka habang binawi niya ang kanyang pag-iingat, habang ang paghinga ni Spencer ay bumilis habang ang kanyang mukha ay naging mapula sa paghahayag ng bagong pabor kay Severin. Bilang tunay na kakanyahan ng immortal, napuno ito ng mga batas ng langit ng mga banal na kasulatan ng filosofiya. Ang pagsasama ng karunungan nito sa sarili ay magbibigay daan sa isang tao na umakyat sa loob ng isang siglo. Hindi siya makapaniwala na nakuha ni Severin ang isang mahalagang kayamanan. Habang siya ay nag-snap mula sa kanyang pagtataka, nagpalitan si Spencer ng isang sulyap kay Kali bago tumalon sa hangin at umalis sa bilis ng kidlat. Samantala, sa loob ng palasyo, na-channel ni Severin ang banal na kasulatan at pinakawala ng kakilakilabot na kapangyarihan sa loob niya. Ang banal na enerhiya ay nagsimulang lumala at bumagsak sa pamamagitan ng kanyang sentro ng enerhiya, na nagko-convert patungo sa maliwanag na kumikinang na pagbagsak ng kakanyahan. Kahit na ang kakanyahan ay pumasok sa kanyang katawan, nanatili itong hindi nabubura. Si Gresham at ang iba pa ay nagkakagulo sa labas upang obserbahan ang sitwasyon, at alam ni Severin na wala siyang oras upang mag-aaksaya. Kailangan niyang mabilis na i-assimilate ang kakanyahan upang matiyak ang kanyang kaligtasan bago magtapos ang Starry Sky Battlespace. Sa pag-iisip nito, pinakawalan ni Severin ang kanyang espiritual na kapangyarihan ng walang pag-aatubili at masidhing pinino ang pagbagsak ng kakanyahan. Sa isang instant, ang ilaw ng langit ay sumabog mula sa kanyang katawan, na nagpapaliwanag ng malawak na kosmiko sa kalawakan. Sa ilalim ng nakasisilaw na ningning, ang kakanyahan ay mabilis na pinino, nasakop, at nakasalalay sa aura ni Severin. Sa labas, isang malawak na kalawakan ng lila na enerhiya na nakaunat ng milya, at tila may isang mini-galaxy na lumalakad sa itaas ng ulo ni Severin. Ang hindi pangkaraniwang mga phenomena sa lalong madaling panahon ay nagbukas at bumagsak mula sa kalangitan. Habang ang void ay kumalas upang maging isang pagsabog ng magulong enerhiya, ang mga gintong lotus ay namumulaklak at isang makalangit na glow na tila naghiwa sa pamamagitan ng tela ng espasyo at na-radiate sa lahat ng mga direksyon. Ang enerhiya ng kalangitan at lupa ay nakalaan upang maging isang kumikinang na tulad ng korona na sumaklaw sa ulo ni Severin at naligaw siya ng celestial na aura. Pagkatapos, ang mga celestial at immortals na nakakloak na may ethereal light, ay lumitaw sa kalangitan, na nagbibigay ng paggalang kay Severin. Ang ilan ay ngumiti sa kanya, at ang nakamamanghang paningin ay tila nakikita sa buong sinaunang palasyo. Habang nagbukas ang kababalaghan, ang langit ay puno ng kulay lila na enerhiya. Ang mga shimmering ray, fluttering banner, at banal na ilaw na dumadaloy sa kalangitan, habang ang mga gintong lotus ay namumulaklak ng mabilis at sunod-sunod. Matapos ang ilang sandali, ang tunay na kakanyahan ng immortal ay ganap na isinumite kay Severin. Ang mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na kasing kapal ng mga balde ay sumabog mula sa kanyang katawan at nabuo ng walang hanggan na kapangyarihan sa void. Ang buong Starry Sky ay tila tumugon sa isang hindi nakikitang tawag. Ang mga bituin ay kumikislap, at isang hindi nakikita na puwersa na nakapaloob sa lahat upang itulak sila pabalik.
Sa mahalagang sandali na iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat nang makaramdam sila ng isang pag-agos ng stellar power na sumasaklaw sa kanilang mga katawan. Kinilala nila na ang kanilang paglalakbay sa Starry Sky Battlespace ay malapit na sa pagtatapos nito, at sa lalong madaling panahon sila ay ibabalik sa pamamagitan ng stellar energy upang bumalik sa pamamagitan ng parehong paraan na sila ay dumating. Ito ay isang malungkot na katotohanan na ang susunod na pagkakataon upang makipagsapalaran sa Starry Sky Battlespace ay posibleng ilang siglo ang layo. Si Gresham, na ang katawan ay naglalabas na may walang hanggan na celestial light, ay sumulyap kay Severin ng mabangis at nagkaroon ng isang nag-aatubili na ekspresyon. Nanakaw mo ang pagkakataon na sinadya upang maging akin, at hindi ako kailanman magpapahinga hanggang sa wakasan ko ang iyong buhay. Pagkatapos, ang stellar power ay hinigop si Gresham palayo sa void. Wala na tayong magawa dito. Ang kanyang pag-alis ay nilagdaan ng pagsisimula ng isang koro ng masa, dahil mas maraming mga praktikal sa paligid ni Severin ang nagsimulang mawala sa isa't isa bago iginuhit sa mga celestial currents. Si Francis, na kumakatawan sa sagradong lupain ng Grundy 1, ay nadama ang paghila ng void sa kanya. Sinulyapan niya si Severin, at ang kanyang paunang pag-aatubili ay natunaw sa isang mas malambot na ekspresyon. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, hihintayin ko ang iyong pagdating sa sagradong lupain ng Grundy 1. Tumango si Severin, makikita kita sa lalong madaling panahon. Habang nawala si Francis sa portal, si Drake ng Dragonoids ay sumulyap na may hangarin ng pagpatay kay Severin. Hindi pa niya inisip si Severin na inaangkin ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan, at ang pagsasakatuparan ay mabigat sa kanya. Ang isang ugnay ng sama ng loob ay idinagdag sa pagkapagod na naramdaman niya mula sa labanan sa palasyo. Naaalala ang pagkamatay ni Damian at ang pagtanggi ng kanyang sariling mga pagkakataon. Ang galit ni Drake ay pinatibay sa isang nakakatakot na aura na parang pabagsakin Severin tulad ng isang walang tigil na pag-agos. Ang mundo ay hindi sapat na malaki para sa ating dalawa, ipinahayag niya habang inilipat siya ng portal mula sa Starry Sky Battlespace. Samantala, si Wenzel ng Berks ay nagsuot ng isang nakakagulat at nagbabayad na ekspresyon sa pagsaksi sa pag-akyat ni Severin sa kawalang kamatayan. Ito ay nadama bilang masamang pagdadalamati sa isang nawalang miyembro ng pamilya. Hindi tulad ni Drake at Gresham, ang galit ni Wenzel kay Severin ay tumakbo ng mas malalim dahil sa isang kaguluhan sa dugo na nagmula kay Severin na pumatay kay Jerry. Maaaring i-target ni Severin ang Berks isang araw pagkatapos masecure ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan. Ang ekspresyon ni Wenzel ay naging pangit, at nadama niya ang isang pakiramdam. Ang nakamamatay na hangarin ay napuno ang kanyang mga mata, ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais na kumilos, ang labis na stellar energy ay nag-iwan sa kanya ng walang kapangyarihan. Ang magagawa lang niya ay ngumisi at namanata. Gagawin kitang babayaran para sa pagpatay sa aking kapatid. Ang portal pagkatapos ay hinila siya palayo. Ang mga segundo ay dumulas, at ang mga portal ay mabilis na nagdala ng marami sa mga practitioner pabalik sa kung saan sila nanggaling. Ang paglalakbay sa Starry Sky Battlespace ay malapit na. Si Severin ang nag-iisang taong natitira. Umupo siya sa pagmumuni-muni at naligo ang kanyang sarili sa mga kulay ng langit. Libu-libong mga banal na kadena ang sumayaw sa paligid niya, at ang kanilang presensya ay nagsilbi bilang conduits para kay Severin na tahimik na maunawaan ang malalim na mga batas ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang pagkakataon ay palaging magiging sa kanya. Kabanata 2460. Matapos matagumpay na matiyak ang tunay na kakanyahan ng immortal, hinuhubaran ni Severin ang kapangyarihan nito upang ipatawag ang banal na kadena ng pagkakasunod-sunod mula sa void at harapin ang malalim na mga batas ng langit at lupa. Habang ang kasalukuyang antas ng pagkamit ni Severin ay hindi pa rin sapat para sa kanya na magkaroon ng direktang paliwanag sa kanyang landas, ang kanyang pag-unawa sa mga batas na kosmiko ay magpapahintulot sa kanya ng makabuluhang benepisyo para sa kanyang paglalakbay sa hinaharap. Ang paliwanag ay maikli, at ang banal na kadena ng pagkakasunod-sunod ay lumitaw lamang dahil ang tunay na kakanyahan ng immortal ay binuksan ng void matapos niyang makuha ang pabor nito. Bilang isang antas ng apat na paragon,
natagpuan ni Severin na halos imposible na lubos na maunawaan ang mga intricacy ng banal na kadena ng mga patakaran ng order. Matapos ang pag-iwas sa tahimik na void sa loob ng higit sa kalahating oras, kinilala ni Severin na ang kanyang mga kakayahan ay limitado. Ang patuloy na pananatili ay mapanganib lamang na maubos ng hindi nagpapatawad na mga black hole at Nine Heavens Gale. Sa paglutas, naaktibo niya ang kakanyahan sa loob niya at pinayagan ang kapangyarihan ng Stellar na higupin siya. Sa isang sulyap ng isang mata, siya ay hinila sa isang portal at nawala mula sa tahimik na kalawakan. Sa South Sky, ang isang matataas na rurok ng bundok na tumusok sa langit ay nagtapon ng nagpapataw na anino sa lupain. Habang nagsimulang bumuo ang isang portal sa itaas ng bundok, si Oscar at ang kanyang mga kasama ay tumaas sa kanilang mga paa bilang pag-asa pagkatapos maghintay ng higit sa isang buwan. Sa pag-obserba ng pagbuo ng portal, napagtanto ni Oscar na natapos na ang pagbiyahe sa Starry Sky Battlespace. Ang mga peligro ng kaharian na iyon ay kilalang-kilala sa kanya, dahil maraming mga mapaghangad na mga prodigy mula sa buong Blue Realm na nakipagtagpo doon upang tingnan ang pagkakataon na maging isang walang kamatayan. Ang bawat pagbukas ng Starry Sky Battlespace ay kumuha ng hindi mabilang na buhay ng mga nasa isang walang awan na pagtugis ng kapangyarihan. Ang pangunahing pag-aalala ni Oscar ay ang ligtas na pagbabalik ng kanyang mga alagad, si Spencer, Carl, at Severin. Habang nagsisimula siyang matakot sa pinakamasama, ang unang figure ay lumitaw mula sa portal. Si Winston mula sa sekta ng Pure Void ay ang unang tao na lumabas sa Starry Sky Battlespace. Kahit na pinasok niya ang Starry Sky Battlespace at nagawang magmadali patungo sa tatlong mga planeta, nabigo siyang maunawaan ang sandali kung saan napunta ang Starry Sky Token. Bilang isang resulta, hindi niya na-secure ang pagpasok sa sinaunang palasyo, at ginugol ang kanyang mga araw na ginagalugad ang tatlong mga planeta para sa kayamanan. Kaya't hindi ito nakakagulat na siya ang unang lumabas. Si Roman, ang pinuno ng sekta ng Pure Void, ay ipinagmamalaki ang paglitaw ng kanyang alagad. Magaling ka! Ang iba ay nagtaka sa pagsulong ni Winston sa antas ng dalawang Paragon. Tiningnan ni Oscar si Roman at sinabi, binabati kita sa iyong alagad sa pagkamit ng gayong kadakilaan kasunod ng mga pagsubok sa battlespace. Di nagtagal, lumitaw ang isa pang ilang mga numero. Sila ay sina Kali, Spencer, at Tobias. Ang kanilang pagbabalik ay nagdala ng aliw kay Cicely ng Marversec, Louis ng Steels, at Oscar. Sa wakas, lumitaw sina Simeon at Carl sa tahimik na pagtanggi, kasama ang kanilang nasira na loob sa bigat ng kanilang mga karanasan.